Magandang gabi. Maligayang pagdating muli sa Whispers Before Sleep. Marahil ay mahaba ang naging araw mo. Marahil ay marami kang iniisip. O baka nais mo lamang sandaling tumigil at bigyan ng pahinga ang iyong puso. Kung ano man ang iyong dala ngayong gabi, sana'y maiwan mo na ito sa tabi. Huminga ng malalim, dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at samahan mo akong maglakad sa isang lumang kalye kung saan may isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga parol. Ngunit hindi ito pangkaraniwang mga parol sapagkat sinasabi ng mga matatanda na ang bawat parol na ginagawa roon ay may dalang munting liwanag na hindi lamang nagpapalinaw ng gabi kundi pati ng puso. Ito ang kwento ng ang lumang tindahan ng mga parol. Sa isang tahimik na bayan, may makitid na kalye na napapalibutan ng mga lumang bahay. Sa pinakadulo nito, may isang maliit na tindahan. Hindi ito marangya. Luma na ang kahoy nitong dingding. Bahagyang kupas ang pintura. At ang maliit na kampanilya sa pintuan ay mahina ng tumunog. Ngunit kapag sumapit ang dapit hapon, may kakaibang liwanag na nagmumula rito. Hindi ito nakakasilaw. Sa halip, mainit, malambing, at tila yakap ng isang alaala. Sa itaas ng pintuan ay may simpleng karatula. Tindahan ng mga parol ni Mang Andres. Si Mang Andres ay kilala sa buong bayan. Hindi lamang dahil sa kanyang magagandang parol, kundi dahil sa kanyang paniniwala. Madalas niyang sabihin, ang pinakamagandang parol ay hindi ang pinakamalaki, kundi ang nagbibigay ng pag-asa sa taong tumitingin dito. Tuwing umaga, maaga siyang nagigising. Tahimik niyang hinihiwa ang kawayan. Maingat na binubuo ang bawat bituin. Isa-isang dinidikit ang makukulay na papel. Hindi siya nagmamadali. Parang bawat parol ay may sariling kwento. Isang maulang hapon, may isang batang babae ang tumigil sa harap ng tindahan. Basang-basa ang kanyang payong. Tahimik siyang nakatingin sa mga parol na dahan-dahang umiindayog sa hangin. Napansin siya ni Mang Andres. Lumabas siya at ngumiti. "Magandang hapon, iho. Ano ang tinitingnan mo?" Mahiyain siyang sumagot. "Hindi pa po ako nakakakita ng parol na parang may sariling ilaw." Napangiti ang matanda. "Halika. May ipapakita ako sa iyo." Binuksan niya ang pinto ng tindahan. Pagpasok ng bata, parang ibang mundo ang pumungad sa kanya. Daan-daang parol, iba't ibang kulay, iba't ibang hugis. Marahang umiindayog sa kisame. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maliit na puting parol. Hindi ito ang pinakamalaki. Hindi rin ang pinakamakulay. Ngunit ito ang pinakamaningning. Napatingin ang bata rito. Bakit po ito ang pinakamaliwanag? Tahimik na ngumiti si Mang Andres at marahang sumagot. Dahil ang liwanag nito ay nagsimula sa kabutihan. Sa labas, patuloy na bumubuhos ang ulan. Ngunit sa loob ng maliit na tindahan, parang mas naging maliwanag ang buong gabi. Tahimik na naglakad ang batang babae sa loob ng tindahan. Bawat parol ay tila may sariling liwanag. May mga kulay ginto, may pula, may bughaw, may ilan ding yari sa makukulay na papel na tila sumasayaw kapag hinihipan ng hangin. Ngunit paulit-ulit na bumabalik ang kanyang tingin sa maliit na puting parol. Hindi ito kumikislap, hindi rin ito umiikot. Tahimik lamang ito nagliliwanag. Parang buwan sa isang malinaw na gabi. "Mang Andres, binibenta po ba iyan?" Napatingin ang matanda sa maliit na parol. Ngumiti siya. "Hindi." Nagtaka ang bata. "Bakit po?"
Lumapit si Mang Andres. Maingat niyang hinawakan ang kawayan nito. Ito ang unang parol na ginawa ko noong bata pa ako. Tahimik na nakinig ang bata. Noon, wala kaming pera. Ang tatay ko ang nagturo sa akin kung paano gumawa ng parol. Gabi-gabi kaming magkasamang gumagawa habang nagsisindi lamang ng isang maliit na lampara. Napangiti siya habang inaalala ang nakaraan. Bago siya pumanaw, may sinabi siya sa akin. Huminto siya sandali. Parang pinapakinggan ang isang lumang alaala. Anak, kapag gumawa ka ng parol, huwag mong isipin kung gaano ito kaganda. Isipin mo kung gaano ito makapagpapasaya ng isang tao. Tahimik ang buong tindahan, maging ang ulan sa labas. Parang mas bumagal ang pagbagsak. Mula noon, tuwing may ginagawa akong parol, iyon ang lagi kong naaalala. Ang batang babae ay muling tumingin sa maliit na puting parol. Ngayon, hindi na niya ito nakitang pinakamaliwanag. Nakikita na niya kung bakit ito ang pinakamahalaga. Kinabukasan, maaga nagising si Mang Andres. Habang inaayos niya ang mga bagong parol, may narinig siyang marahang katok. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang batang babae. May dala itong maliit na papel at ilang piraso ng manipis na kawayan. Nais ko rin pong gumawa. Napangiti si Mang Andres. Halika, simulan natin. Hindi naging madali. Paulit-ulit na puputol ang papel. Nalilihis ang pagkakatali ng kawayan. Minsan, nasisira ang hugis. Napapuntong hininga ang bata. Hindi yata ako marunong. Umupo si Mang Andres sa tabi niya. Tingnan mo ang mga parol na nasa kisame. Sa tingin mo ba, unang subok ko pa lamang ang mga iyon? Napailing ang bata. Hindi po. Ngumiti ang matanda. Ganito rin ako noon. Maraming beses akong nagkamali. Maraming beses akong sumuko. Pero sa bawat pagkakamali, may bago akong natututunan. Tahimik silang nagpatuloy. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nabuo ang isang maliit na bituin. Hindi ito perpekto. May bahagyan tabingi ang isang dulo. Hindi pantay ang pagkakadikit ng papel. Ngunit nasindihan nila ang maliit na ilaw sa loob. Nagningning ito. Napangiti ang bata. Maganda pala. Tumango si Mang Andres. Hindi dahil perpekto, kundi dahil ginawa mo ito ng buong puso. Sa unang pagkakataon, nakita ng bata ang sarili niyang ngiti na sumasalamin sa maliit na bituin. Marahil, lahat tayo ay may kakayahang magbigay ng liwanag. Hindi kailangang maging perpekto. Kailangan lamang maging totoo. Dumating ang unang gabi ng Kapaskuhan. Unti-unti nagsimulang magsindi ng kanilang mga parol ang mga tao sa buong bayan. Sa bawat bintana, may isang munting bituin. Sa bawat tahanan, may isang ilaw na tila nagsasabing maligayang pagdating. Lumabas si Mang Andres dala ang maliit na puting parol. Kasunod niya ang batang babae. Nayakap-yakap ang sarili niyang munting bituin. Tahimik sila naglakad hanggang sa lumang plaza. Naroon na halos ang lahat ng taga-bayan. Mga bata, mga magulang, mga lolo at lola, lahat ay may hawak na parol. Nang tumunog ang kampana ng simbahan, isa-isang itinaas ng mga tao ang kanilang mga parol. Biglang nagliwanag ang buong plaza. Parang bumaba ang mga bituin mula sa langit. Napatingin ang batang babae sa puting parol ni Mang Andres. Hindi na ito ang pinakamaliwanag, sapagkat napagtanto niya, mas maliwanag ang buong bayan kapag sama-samang nagbabahagi ng kanilang liwanag ang lahat. Lumapit siya kay Mang Andres. Mang Andres, sa tingin ko po, naiintindihan ko na.
Napangiti ang matanda. Ano iyon? Mas maganda palang maraming ilaw kaysa isang napakaliwanag lang. Tahimik na tumawa si Mang Andres. Tama ka. Ganoon din ang kabutihan. Kapag ibinahagi, lalong lumalawak ang liwanag nito. Sa gabing iyon, walang pinakamaganda, walang pinakamahal na parol. Lahat ay pantay-pantay, sapagkat bawat isa ay may sariling liwanag na iniaalok sa mundo. Lumipas ang maraming taon, nagbago ang maliit na bayan. Mas marami ng bahay, mas maliwanag na ang mga lansangan, at mas dumami na rin ang mga taong dumaraan sa lumang kalye. Ngunit nanatili ang maliit na tindahan. Tahimik pa rin itong nakatayo. Na tila naghihintay sa bawat taong nangangailangan ng kaunting liwanag. Si Mang Andres ay unti-unti nang tumanda. Mas mabagal na ang kanyang mga hakbang, ngunit hindi nawala ang kanyang ngiti. At bawat umaga, naroon pa rin siya, maingat na gumagawa ng mga parol. Isang hapon, may pamilyar na katok ang narinig niya. Pagbukas niya ng pinto, napangiti siya. Ang batang minsang pumasok sa kanyang tindahan ay isa ng ganap na dalaga. May dala siyang isang kahon. Mang Andres, may regalo po ako. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may 10 maliliit na parol. Hindi pare-pareho ang kulay. Hindi rin pareho ang hugis. Ngunit bawat isa ay yari sa sariling kamay. Napaluha si Mang Andres. Ikaw na ang gumagawa? Tumango ang dalaga. Hindi lang po iyon. Tuwing Disyembre, tinuturuan ko na rin ang mga bata sa aming barangay, tulad ng itinuro ninyo sa akin. Tahimik na napangiti ang matanda. Hindi na niya kailangan magsalita. Sapat na ang makita niyang ang liwanag ay nagpapatuloy. Bago umalis ang dalaga, iniabot niya ang isang maliit na puting parol. Halos kapareho ng unang parol ni Mang Andres. May maliit na papel na nakatali rito. Nakasulat doon. Ang liwanag na ibinahagi mo noon ay patuloy pa ring nagbibigay liwanag hanggang ngayon. Mahigpit itong hinawakan ni Mang Andres. Habang papalubog ang araw, isa-isa niyang sinindihan ang mga parol sa tindahan. Hindi upang ipakita ang kanyang gawa, kundi upang ipagdiwang na ang kabutihang minsang ibinigay ay marunong palang bumalik. At sa gabing iyon, habang umiindayog ang daan-daang parol sa malamig na simoy ng hangin, parang buong bayan ay naging isang malaking tahanan. Puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal, at puno ng liwanag. Bago ka matulog ngayong gabi, isipin mo ang isang taong minsan naging ilaw sa buhay mo. Maaaring isang magulang, isang guro, isang kaibigan, o isang estrangherong nagpakita ng kabutihan noong pinakakailangan mo ito. Hindi man nila alam, maaaring dala mo pa rin ang liwanag na iniwan nila. At ngayon, ikaw naman ang may pagkakataong ipasa iyon. Hindi kailangan malaki ang gawin. Isang ngiti, isang mabuting salita, isang simpleng pagtulong. Minsan, iyon na ang magiging liwanag ng ibang tao. At tulad ng isang parol, kapag nagsindi ka ng isa pang ilaw, hindi nababawasan ang sarili mong ningning. Mas lalo pa itong lumalawak. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi. Sana'y ang kwentong ito ay nagdala ng init sa iyong puso at katahimikan sa iyong isipan habang ikaw ay nagpapahinga. Naway maalala mo na hindi mo kailangan maging pinakamaliwanag na ilaw. Sapat nang maging ilaw sa taong nangangailangan nito ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway maging payapa ang iyong gabi, magaan ang iyong puso, at puno ng pag-asa ang iyong mga panaginip. Magandang gabi, matulog ng mahimbing at
ang liwanag na ibinabahagi natin sa iba ay hindi kailanman nawawala.